Alam natin na hindi lahat ng tao ay nakikipag-ugnayan ng tapat at totoo. May ilan na gumagamit ng iba't ibang paraan para kontrolin ka at makuha ang gusto nila. Ito ang tinatawag nating manipulation. Mahirap itong makita sa una, pero kapag hindi natin natutunang kilalanin, maaari itong makaubos ng ating oras, emosyon, at tiwala sa sarili. So, paano ba natin makaka-counter ang mga ganitong tao? Una, isa sa pinakakaraniwang taktika ng manipulative na tao ay ang guilt tripping. Gagamit sila ng mga linyang naglalagay ng bigat sa konsensya mo. Tulad ng, kung mahal mo ako, gagawin mo to. O kaya, kung tunay kang kaibigan, dapat tinulungan mo ako. Ang pinakamabisang paraan para i-counter ito ay ang malinaw na pag-alam kung hanggang saan lang ang responsibilidad mo. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng problema nila. Pangalawa, gumagamit din sila ng flattery o sobrang papuri. Maaari nilang sabihin, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin para makuha ang loob mo. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na manatiling mapanuri. Tandaan, hindi lahat ng matatamis na salita ay totoo. Pangatlo, ang tinatawag na silent treatment. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, tatahimik sila upang maramdaman mong may mali sa'yo. Ang sagot dito, huwag agad masindak sa kanilang pananahimik. Hindi lahat ng katahimikan ay dapat mong habulin o punan. At higit sa lahat, ang pinakamabisang panlaban sa manipulation ay ang paglalagay ng malinaw na boundaries. Minsan, matutong magsabi ng hindi or humindi at panindigan ito. Sapagkat ang manipulative na tao ay nagiging malakas lamang kung hinahayaan nating kontrolin nila tayo. Anyways, kung magkataong may encounter ka na isang manipulative na tao, tandaan, wala sa kanila ang kapangyarihan dahil nasa iyo ito. Ikaw ang may control kung paano ka magre-react sa mga pinaggagawa nila para makuha ang pansin mo. At sa bawat pag-resist mo sa mga ginagawa nila, lalong tumitibay ang iyong mga boundaries at doon ka tunay na nagiging malaya. At yan ang ilan sa mga paraan para ma-counter ang mga manipulative na tao. Tandaan, hindi mo kailangang maging biktima ng kanilang laro. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga taktika nila at marunong kang magtakda ng boundaries, mas mapapangalagaan mo ang sarili mo sa pisikal, emotional, at pati na rin ang kapayapaan ng isip mo. Kaya sa tuwing may makakasalamuha kang ganitong klase ng tao, piliin mong tumayo para sa sarili mo. Dahil sa huli, nasa iyo pa rin ang kapangyarihan kung paano mo hahayaang tratuhin ka ng iba. At dito na po muna matatapos ang ating video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.